Ano nga ba ang dapat hanapin natin sa buhay? Yun bang karangyaan, financial stability, o yun bang merong magmamahal sa'yo ng tunay at totoo? Paano nga ba nasusukat ang tunay na pagmamahal? Ating tunghayan yan sa kwentong inihandog sa atin ng akin naman talagang katukayo na si Mia dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Bawat isa sa atin ay may hinahangad sa buhay. Yung iba gusto ng karangyaan, habang yung iba ay gusto ng karangalan. May iba naman na ang gusto lamang ay simpleng buhay kasama ang kanilang mga mahal. Ikaw, ano nga ba ang gusto mo sa buhay mo? Dear Mama Mia, hindi ko inaasahan na ang araw na yon ay magiging simula ng lahat. Bumubuhos ang malakas na ulan sa kalye ng Maynila. At ako si Mia, 25 years old at meron na po akong trabaho. Ako ay tumatakbo sa ilalim ng aking maliit na payong habang naghahanap ako ng lugar na pwede kong masisilungan. Ang lahat ng plano ko para sa araw na ito ay tuluyan ng nagbago dahil sa biglaang pagkakabuhos ng ulan. Wala namang balita sa araw na yon na uulan ng pagkalakas-lakas. Kaya naman nabigla ako. Buti na nga lang at may dala pa akong isang maliit na payong. Ay Diyos ko! Sigaw ko nang makita kong ang mga drawings ko para sa presentation kinabukasan ay inabasa na. Tumakbo ako patungo sa pinakamalapit na cafe. Itago natin ang cafe yun sa Brew and Dreams. Isang maliit na coffee shop na hindi ko pa napupuntahan dati. Pagkapasok ko ay nakabangga ako ng isang lalaking may dalang mainit na kape. Ang lahat ng kape niya ay nabuhos sa aking puting-puting blusa. Ay sorry miss, patawarin mo ko, sigaw ng lalaki. Na agad namang kumuha ng mga tissue para tulungan ako. Napansin ko na medyo may katangkaran siya. May mabait at maamong mukha and obviously, tulad ko ay nagulat din siya sa mga nangyari. Napatingin ako sa aking nabasa at nakapihan na damit. Sa halip na magalit ay tumawa na lang ako ng pagkalakas-lakas. Parang hindi pa sapat na nabasa na ako ng ulan. Nilagyan mo pa talaga ako ng kape, sabi ko habang tumatawa. Natawan na rin siya. Sige, wag kang mag-alala. Ako nang bahala sa dry cleaning ng damit mo. At para makabawi naman ako sa'yo, libre ko na rin ang kape mo. I'm Myong, by the way. Myong? Yeah, short for Romeo. Sabi niya sabay abot ng kaniyang kamay sa akin upang makipag-handshake. Mia nga pala. Sagot ko habang tinanggap ko rin ang kamay niya at nagkamayan na kaming dalawa. Habang naghihintay ako na matuyo ang mga gamit ko, ay nakaupo kami sa sulok ng coffee shop na yon. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa aming mga trabaho, sa aming mga pangarap at kung gaano kahirap ang buhay sa syudad ng Maynila. Ako, dream ko talagang magkaroon ng sarili kong restaurant, sabi ni Romeo habang hinahalo ang kaniyang iced coffee. Iced coffee na nga lang daw at baka makabunggo pa siya at may mapaso pa siyang iba. Kaya kahit malamig ang panahon ay iced coffee na ang pangalawa niyang in-order.
Hindi yung tulad ng mga fancy restaurants sa Makati. Gusto ko lang yung simple lang, pero dapat siguradong masarap ang pagkain. Yung tipong kada linggo, may mga pamilyang pumupunta dito pagkagaling nila sa simbahan. Yung tipong magiging family secret o family hangout ang restaurant ko. Napangiti ako sa kaniyang pangarap. Sana lahat ng pangarap natin ay ganyan kasimple at ganyan ka-achievable, ano? Ako naman, gusto ko lang makagawa ng mga bahay na affordable, lalo na para sa mga ordinaryong Pilipino. Napatingin si Romeo sa mga mata ko. Alam mo, first time kong makakita ng architect na hindi puro high-end o mga pasosyal na mga designs ang iniisip. At first time ko ring makakita ng chef na hindi puro sarili ang iniisip, kundi ang mapasaya ang bawat pamilya. Tugon ko. Mama Mia, sa totoo lang, kaya iyon ang pangarap ko ay lumaki po ako na wala kaming permanenteng tahanan. Palipat-lipat po kami sa tuwing napapalayas na kami sa aming inuupahang bahay dahil hindi na magawa ng mga magulang ko na makapagbayad pa ng renta. Kaya simula bata pa ako, sabi ko sa sarili ko, magiging engineer o arkitekto ako. Yung dalawa lang talaga ang pangarap ko dahil gusto kong magtayo ng mga affordable na bahay. Yung bahay na hindi ka mawawalan ng hininga kapag binili mo o kapag monthly amortization mo. Dati-rati kasi lagi akong nagtatanong sa mama at papa ko, bakit wala po tayong bahay? At tandang-tanda ko ang sagot ng mga magulang ko. Hindi kasi natin afford ang magkabahay, lalo na ang mamahal na ng mga bilihin ngayon. Kaya alam ko, Mama Mia, alam ko na mahirap para sa mga ordinaryong Pilipino ang makapatayo ng sarili nilang tahanan. Pareho rin kasing may mga trabaho noon ang mga magulang ko. Hindi naman kami sa sobrang hirap na hirap. May pagkain pa naman kami, nakakapag-aaral pa naman sila sa aming magkakapatid. Kaya lang, yung bahay talaga ang problema. Nahuhuli po siya sa mga binabayaran ng mga magulang ko. Lagi nilang inuuna ang tuition fee, Mama Mia, dahil ang sabi pa ng mga magulang ko, edukasyon lang daw ang tanging maipapamana nila sa amin. At yun daw ang pinaka-importante sa lahat. Kaya kung minsan kapag meron pong sunod-sunod na projects kaming magkakapatid sa eskwela, ang resulta noon ay nagagastos ang perang itinabi para sa pangrenta ng aming tahanan. Kaya ang ending, kapag lumulobo na ang bayarin namin, ay pinapalayas na kami ng may-ari. Yun ang isa sa mga inspirasyon ko kung bakit po ako nag-arkitekto, Mama Mia. Gusto kong mapamura ang mga bahay para sa mga ordinaryong Pilipino. Pero hindi pala yun ganun kadali. Akala mo lang achievable kapag nangangarap ka. Pero kapag andyan ka na sa tunay na buhay, hindi pala ganun kadali ang lahat. Saan ka kukuha ng mga negosyante na mag-e-invest sa naiisip mong plano? Lalo pat hindi naman lahat pero karamihan sa mga negosyante ay iniisip ang kita bago ang malasakit. Kaya nahihirapan din talaga akong bigyan ng katuparan ang pangarap ko na yon. Hanggang sa tumigil na nga ang ulan habang nag-uusap kaming dalawa ni Romeo. Mag-aalas 6 na noon ng gabi. Pareho kaming napatingin sa labas ng bintana ng coffee shop. Parang ayaw ko pang umuwi, sabi ni Romeo. Masaya ka kasing kausap eh. Ngumiti ako ng simple sa kanya. Ako rin naman, pero kailangan ko nang umuwi. May presentation pa kasi ako bukas. Bago kami maghiwalay ay nagpalitan muna kami ng aming mga cellphone numbers. Bago ako umalis ay binigyan ako ni Romeo ng maliit na container.
"Oh, ano to?" tanong ko sa kanya. "Homemade cookies yan, ginawa ko kanina. Para sorry gift ko." "Sorry gift? Paano ka namang magso-sorry gift sa akin? Alam mo bang makakabungguan mo ko ngayon? Alam mo ba na matatapunan mo ko ng kape ngayon?" "Ah, basta, siguro ganun na nga," sabi niya habang nakangiti sa akin. Hindi ko siya maintindihan paano siya nagkaroon ng pang-sorry gift sa akin. Hindi pa naman kami magkakilalang dalawa. Nagkabungguan at nagkakilala lang kami sa coffee shop na yon. Weird, pero dahil nagmamadali na ako at syempre mahilig rin ako sa matatamis, ay tinanggap ko na lang ang iniabot niya sa akin na container na may lamang cookies. Paglabas ko ng cafe ay hindi ko napansin na nakangiti na pala ako habang ako ay naglalakad pa uwi. Kinabukasan, habang naghahanda nga ako para sa aking presentation, ay tumunog ang cellphone ko. "Good morning, Architect Mia. Kumusta ang cookies? Masarap ba?" Boses ni Romeo sa kabilang linya. "Grabe, ang sarap pa," sagot ko. "Nakain ko lahat kagabi. Ginawa mo ba talaga yon? O baka naman binili mo lang yon ha, tapos inangkin mo." "Uy, grabe siya. Siyempre ako ang may gawa nun. Chef ako, ano ka ba?" Natatawang sabi ni Romeo. "Uy, siya nga pala. Good luck sa presentation mo ngayon ha. Alam kong mamimit mo yung deadline mo. Alam ko napapalakpakan ka ngayong araw na to." Mama Mia, sa hindi ko malamang dahilan ay nagkaroon po ako ng good vibes habang magkausap kami ni Romeo. At ang good vibes nga na yun ay nadala ko hanggang sa opisina, hanggang sa nag-present na nga ako. "Alam mo girl, parang kakaiba yung ngiti mo ngayon," sabi ng kasamahan ko. "Ano? Anong kakaiba sa ngiti ko? Parang ang gaan-gaan ng aura mo ngayon. Oy, wag mong sabihin, nagkaka-love life ka na ha?" "Hindi naman. Siguro masaya lang dahil naging maganda ang presentation ko." "Oo nga bilib na bilib sila lahat sa'yo. At isa pa, wag mo nga akong pinaglololoko na yung presentation mo ang dahilan. Kanina ka pa habang nagpe-present, ngiti ka ng ngiti. Hindi ka naman dating ganyan. Lagi ka namang kinakabahan." "Oo nga naman. Tunay nga naman ang sinabi ng kasamahan ko. Lagi nga pala akong nininervyos at kinakabahan habang nagpe-present noon, Mama Mia. Pero sa hindi ko malamang dahilan ay nagkaroon po ako ng kakaibang confidence and happiness mula nung nakausap ko nga si Marco kaninang umaga. At mula nga sa araw na yon ay naging routine na namin ang pagtitext at pagtatawagan. Si Romeo ay nagsisend ng mga good morning messages sa akin, kasama ang mga litrato ng mga breakfast na ginagawa niya. Ako naman ay nagsisend din sa kanya ng mga pictures ng mga buildings na nakikita ko sa paligid ng Maynila. Minsan, Mama Mia, ang sinisend ko sa kanyang mga pictures ay yung meron akong mga komento, o di kaya yung mga buildings na napapabilib ako. In short, we are sharing our dreams to each other. Napag-alaman ko rin na si Romeo pala ay 27 years old na that time. Chef pala talaga siya sa isa sa mga malalaking restaurant sa Makati. Passionate siya sa pagluluto, pero napapagod na siya sa toxic environment ng kaniyang workplace. Napapagod na raw siya dahil lagi na lang daw naglalamangan ang lahat. Kung minsan, nagpapahiran pa ng pagkakamali. Ako naman, naikwento ko sa kanya ang lahat ng struggles ko bilang batang arkitekto sa male-dominated industry. Hindi po sa panghihingi ng simpatsya o awa, Mama Mia. Pero ilang beses na po akong namaliit sa trabaho ko.
lalo pat babae ako at literal talaga na maliit akong babae. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag galing kay Romeo. Halos umiiyak na noon ang boses niya. Hindi ko malaman kung anong problema niya. Hindi rin kasi ako sanay, Mama Mia, na merong isang lalaking ganun ka-soft o ganun kaiyakin. Mia, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Romeo sa akin. Oo naman, bakit? Anong nangyari? Nandito lang ako Sagot ko at nag-aalala na talaga ako dahil sa tono ng boses niya na halatang malungkot at paiyak na. Natanggal kasi ako ngayon sa trabaho ko Nakipag-away kasi ako sa head chef kasi sinisigaw-sigawan niya ang mga sous chefs namin. Hindi ko na kaya ang toxic na environment na yun, Mia. Pero hindi ko naman inisip na bago pa pala ako makakapag-resign, tatanggalin na ako sa trabaho. Matapos kong marinig yun at narinig ko na nga na umiiyak siya sa kabilang linya, ay sinabi ko na kung nasaan siya at pupuntahan ko siya. Sabi niya nasa apartment daw siya. Tinanong ko ang address ng apartment niya at agad akong pumunta doon sa kaniyang apartment sa Quezon City. Nakita ko siyang nakaupo sa sahig ng kaniyang kusina. Hindi nakalock yung pintuan kaya nakapasok lang ako kaagad. Nakapaligid sa kanya ang mga recipe books. Alam mo, baka sign na ito para simulan mo na yung pinapangarap mong sariling restaurant mo. Sabi ko habang nauupo na rin sa kanyang tabi. Pero wala kasi akong pera Wala akong connections. Walang mag-i-invest sa akin. Oo nga, chef ako sa isang sikat na restaurant pero hindi naman ako head chef dun. Sabi ni Romeo. Halata mong pinipilit niyang ngumiti pero kitang-kita naman ang matinding kalungkutan sa kanyang mga mata. Alam mo, may kilala akong mga tao sa construction industry. Pwede rin kitang tulungan sa design ng restaurant mo. Hindi ka nag-iisa sa pangarap mo, Romeo. Sabi ko habang hawak ang kamay niya. Sa mga oras na yon, naramdaman ko na hindi lang physical attraction ang nadarama ko kay Romeo. May lalim na ang koneksyon naming dalawa. At oo, Mama Mia, physically attractive po talaga si Romeo. Kaya naman siguro naging madali lang para sa akin na ibigay ang cellphone number ko sa kanya nung hiningi niya dahil attracted naman talaga ako sa kanya. Pero hanggang dun lang naman yon, hanggang pagdadamayan at pagkakaibigan at wala naman siyang sinabi sa akin na kahit na ano. Salamat, sabi ni Romeo. Hindi ko alam kung anong ginawa ko nung nakaraang life ko para ma-meet kita. Sus, ikaw talaga, nakalimutan mo na? Nabuhos mo lang naman sa akin ang kape mo. Natatawang sabi at paalala ko sa kanya. Napayakap si Romeo sa akin. Sa mga sandaling iyon, Mama Mia, naramdaman ko na may romantic feelings na talaga akong nadarama para sa kanya. Pero syempre, hindi ko pwedeng sabihin yon. Hindi ko pwedeng buksan ang topic na yon. Kasi alam mo naman, dalagang Pilipina tayo. Nakakahiya kung mauuna tayo sa isang lalaki. Simula noon ay mas lalo pang lumalim ang samahan namin ni Romeo. Naging close pa kami. Lagi na kaming magkasamang dalawa. Tuwing weekends, naghahanap kami ng mga small food businesses sa iba't ibang parte ng Metro Manila para makakuha ng inspirasyon para sa future restaurant ni Romeo. Sinasamahan ko siya, Mama Mia. At kitang-kita ko naman na na-inspire siya na may kasama siyang tumutupad ng kaniyang pangarap. Isang Sabado, pumunta kami sa Binondo para mag-food trip.
Habang naglalakad kami sa Ongpin Street, ay nakita ni Romeo ang isang maliit na space na may nakalagay na for rent. "Tingnan mo, Mia. Perfect size ito para sa restaurant na gusto ko," sabi niya. Pumasok kami sa loob. Ang space ay parang abandoned na pero nakikita ko ang potential niya. Agad kong na-visualize kung paano ito magiging maganda. Kung paano ito magiging kaakit-akit na hihila at hihimok ng mga customers para kay Romeo. Pwede dito ang kitchen," sabi ko habang naglalakad sa loob. "Dito naman ang dining area. Ang natural lighting ay okay. Kailangan lang ng konting renovation ito. Alam ko magugustuhan ito ng mga magiging customers mo dahil masaya dito, oh. Marami pa silang magpagpipilian." Nakita ni Romeo kung gaano ako ka-passionate sa pagiging arkitekto ko, Mama Mia. "Sigurado ka ba talaga, Mia? Gusto mo ba talaga akong tulungan sa restaurant na ito?" Tanong ni Romeo sa akin. "Oo naman, syempre. Magkaibigan tayong dalawa eh. Kaya yung dreams mo, dreams ko na rin," sagot ko sa kanya. Ninitian niya ako, Mama Mia, pero yung ngiting iyon ay tila may halong pagmamahal. Winaglit ko na lang yun sa utak ko dahil baka guni-guni ko lang yun. Baka hindi naman totoo at nag-a-assume lang ako. Sa mga sumunod na linggo ay naging partner ni Romeo ako sa lahat ng mga pagpaplano niya tungkol sa kanyang itatayong munting negosyo. Nag-research kami ng business permits, nag-compute ng budget at nag-design ng floor plan. Gabi-gabi mag-uusap kaming dalawa sa phone hanggang sa makatulog. Ang mga pinag-uusapan namin, syempre yung plano niya sa magiging future restaurant niya. Isang gabi, Mama Mia, habang ginagawa namin ang final designs ng kanyang restaurant sa loob ng apartment ko, ay naging sobrang lapit namin sa isa't isa. Habang nagtitingin kami sa mga blueprints ay hindi namin namamalayan na halos magkadikit na pala ang aming mga katawan. "Mia," sabi ni Romeo habang nakatingin sa mga mata ko. "Yes," tugon ko naman. Feeling ko ay may gusto siyang sabihin sa akin na importanteng bagay. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lamang niya ako ng mata sa mata. Ako naman nung mga panahon na yon ay hindi na rin mapakali, Mama Mia. Gusto kong bawiin ng pagtingin ko sa kanya pero para bang may magnet yung mga mata niya. Titig na titig kami sa mga mata ng isa't isa. Hanggang sa nagsalita siya. "Mahal kita," sabi ni Romeo nang walang katakot-takot. Ako naman ay hindi nakaimik, hindi nakakibo at hindi agad nakapagsalita. Ang puso ko ay tumitibok-tibok ng pagkalakas-lakas, Mama Mia. Hindi ko inasahan na sasabihin niya ito sa akin. Kahit na ang totoo, Mama Mia, ay matagal ko na ring pinangarap na sana nga'y sambitin niya sa akin ang mga salitang iyon. Sadyang hindi lang talaga ako handa na sa pagkakataong ito niya iyon babanggitin sa akin. Pero deep inside, kahit na medyo nagulat ako, alam kong handa na ako. Ready na rin ako sa pagmamahal, Mama Mia. Tinignan lang niya ako. Hindi siya naghihintay ng sagot, pero sa kanyang pagtitig sa akin ay tila ba pinapadaman niya sa akin ang kanyang pagmamahal at tunay na damdamin. "Romeo, alam mo bang simula nung nabasa ako ng ulan at nabuhusan mo ako ng kape ay hindi na kita nakalimutan?" Sabi ko sa kanya. "Alam mo ba na simula nung nagkita at nagkakilala tayo, ay napapanaginipan na rin kita?" Ibig sabihin, sabi ni Romeo,
Ibig sabihin nun, pareho tayo ng nararamdaman. Mahal din kita. Tugon ko sa kanya. Walang pag-aalinlangan na tinawid niya ang pagitan ng aming mga labi, Mama Mia. Naghalikan kami sa gitna ng mga papel at mga blueprints. Ang first kiss namin ay mailalarawan ko po bilang napakatamis, napakamalumanay. Soft, sweet, and tender, ika nga nila. Puno ng mga damdaming inipon namin sa loob ng ilang buwan ng aming pagkakaibigan. Punong-puno ng pagmamahalan na noon lang namin naipatliwanag at naisiwalat sa isa't isa. Matapos ang pag-amin namin sa aming mga damdamin, ay naging official na ang relasyon naming dalawa ni Romeo, Mama Mia. Pero hindi naging madali ang lahat. Ang pag-uumpisa niya ng kanyang restaurant ay mas naging komplikado pa kesa sa aming inaasahan, Mama Mia. Alam naman namin na meron talagang mga pagsubok lalo na kapag nagtatayo ka na ng sarili mong negosyo. Pero hindi namin inaasahan na ganun pala kahirap ang mag-umpisa ng sarili mong negosyo. Ang landlord ng space sa Binondo ay bigla na lang nag-demand ng mas mataas na deposito. Ang business permit ay mas natagalan pa ang pagpoproseso nito, Mama Mia. Ang dami-dami pang hinihingi. Meron pang mga seminars na hindi ko malaman kung para saan. Ang mga suppliers ay nag-increase din ng kanilang mga presyo. Nag-increase raw kasi mula rin sa mismong suppliers nila. Lahat halos ng raw materials ay nag-increase, Mama Mia. Baka hindi pa talaga ako handa para sa sarili kong business. Baka sign ito para huwag ko na lang sanang ituloy ito, sabi ni Romeo habang nagbibilang siya ng natitira naming pera. Ano ka ba naman? Huwag kang mag-give up, sabi ko. Alam mo, lahat ng mga successful businesses, lahat yan dumaan sa mga challenges sa simula. Yung iba pa nga dyan nalugi ng ilang beses eh. Pero alam mo, meron talagang dahilan ng mga pagsubok na ito. Meron talagang pag-asa kaya huwag kang panghinaan ng loob. Pero hindi lang financial problems ang problema namin, Mama Mia. Ang mga magulang ko ay hindi sang-ayon sa relationship namin. Hindi po sa pagmamayabang, Mama Mia, pero dahil po sa pagsusumikap ng aking mga magulang, ay naitaguyod nila kaming kanilang mga anak. Pagkatapos noon ay nagtayo din sila ng sarili nilang negosyo at lumago ito. Hanggang sa naging maayos naman talaga ang pamumuhay namin. At syempre, naiintindihan ko naman ang mga magulang ko. Naiintindihan ko sila na ang nais lamang nila para sa amin na kanilang mga anak ay ang stable at siguradong buhay. Mia, anak, chef lang siya. Walang stable na income. Paano kayo magsusustain yan? Paano kanya bubuhayin? Paano kapag nagkaanak na kayo? Tapos, siya na lang ang magtatrabaho. Hindi naman mangyayari yun, Mama. Sabi ko sa mama ko. At hindi lahat ng pagmamahal ay tungkol sa pera. Pero anak, kailangan mo rin ng security. Hindi pwedeng puro pag-ibig lamang. Alam mo naman siguro, 'di ba? Naranasan mo naman siguro ang buhay natin noon. Kami ng papa mo. Kahit anong pagsusumikap namin noon, ang hirap-hirap talaga. At kita mo naman kung gaano tayo nahirapan dati, 'di ba? Ayoko na maranasan mo ulit 'yon. At lalong ayoko na maranasan 'yon ng mga apo ko, sabi ng papa ko. Nagiging stress ako sa pressure na galing sa pamilya ko, Mama Mia. Minsan, pag uuwi ako ay umiiyak na ako. Baka tama ang mga magulang mo, Mia, sabi ni Romeo sa akin isang gabi.
Baka mas makakabuti sa'yo kung makakasama mo ang taong totoong may stable na career, ang taong karapat-dapat sa'yo, ang taong handa na at kaya ka nang bigyan ng magandang kinabukasan. Romeo, wag mong sabihin yan. Hindi mo ba alam na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ngayon, ha? Hindi mo ba alam kung gaano mo ako napapasaya? Sagot ko sa kanya. Pero ayokong maging pabigat sa'yo, Mia. Ayokong maging dahilan ka o maging dahilan ako kung bakit magkakaaway kayo ng pamilya mo. Sabi ni Romeo. Naging complicated ang relationship naming dalawa, Mama Mia. May mga araw na hindi kami nag-uusap dahil nga magkaiba ang mga pananaw at paniniwala namin sa isa't isa. Lalo na pagdating sa usapin ng aming mga pamilya. Lalo na at lagi niyang pinupush sa akin na mas mabuti pa sigurong maghanap ako ng isang taong nababagay sa akin. Dahil doon ay nagtatampo ako sa kanya. Bukod sa pagtatampo, Mama Mia, ay nasasaktan din talaga ako kapag tinutulak niya akong palayo. May mga gabi na nag-aaway kami dahil sa sobrang stress. Stress siya sa kanyang ipinapatayong negosyo. Stress rin ako sa mga magulang ko. Stress din ako, Mama Mia, sa pagtulong sa kanya kung paano ba siya hihilahin pataas. Isang araw ay nakatanggap ako ng job offer sa isang malaking architectural firm sa Singapore. Ang offer na yon ay sobrang laki talaga, Mama Mia. Marami po ang nagsasabi sa akin na mga kapwa ko arkitekto na sunggaban ko agad ang oportunidad na ito. Di hamak na halos doble ang laki ng kikitain ko sa Singapore kaysa sa kinikita ko sa Pilipinas sa kasalukuyan. Mia, opportunity na ito para sa iyo, sabi ng ate ko. Doon mo matutupad lahat ng mga pangarap mo. Pero andito si Romeo, sabi ko. Long distance relationship. Gusto mo ganon? Hindi yan mag-work, especially ngayon na nag-uumpisa pa lang siya sa business niya, sabi ng ate ko. Hindi ko sinabi kay Romeo ang tungkol doon sa job offer, Mama Mia. Dahil alam ko, ipagtutulakan niya ako papunta doon. Alam ko na mas gugustuhin niya na maging matagumpay ako kahit na wala siya sa tabi ko. Pero kahit na itinago ko yon, ay napansin pala ni Romeo na may ikinikilos akong kakaiba. Mas tahimik raw ako, mas distant, at mas malalim ang iniisip lagi. May problema ba tayo? Tanong ni Romeo sa akin isang araw. Wala naman. Sagot ko, pero obvious na may tinatago talaga ako. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na magaling magtago ng emosyon, Mama Mia. Madali lang talaga akong mahuli kahit ng mga magulang ko noon kapag ako ay nagsisinungaling. Hanggang sa nalaman na nga ni Romeo ang tungkol sa job offer mula sa common friends naming dalawa. Ang common friend na yon ay isa ring arkitekto, Mama Mia. Hindi ko siya sinabihan, pero may mga kasamahan at kaibigan ako na nakapagsabi sa kanya. Kaya nasabi rin niya ito kay Romeo. Ang akala niya ay alam na ni Romeo ang tungkol doon sa job offer na yon. Galit na galit sa akin si Romeo dahil hindi raw ako naging honest sa kanya. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Tanong ni Romeo. Kasi alam kong mag-aaway tayo, sagot ko. Pero dapat alam ko ang mga ganyang importante na desisyon mo. Girlfriend kita, hindi ka stranger sa akin, hindi ka ibang tao. Boyfriend mo rin ako at hindi ako ibang tao sa buhay mo, sabi ni Romeo. Pero hindi mo rin naman ako kasama sa mga desisyon mo sa restaurant mo, 'di ba? Sagot ko. Oo, Mama Mia.
Meron na pong mga desisyon si Romeo sa kanyang restaurant na hindi niya ikinukonsulta o sinasabi man lang niya sa akin. Malalaman ko na lang kapag bumisita ako. Nakikita ko na lang pero wala siyang sasabihin. Kapag tinatanong ko siya, lagi niyang sinasabi sa akin na hindi ko rin naman daw maiintindihan yon. Kaya agad na siyang nagdesisyon dahil siya naman daw ang mas nakakaalam kung ano ang mas nakakabuti sa restaurant. Dahil doon ay nag-escalate na ang away naming dalawa. Nagsabihan na kami ng mga salitang hindi dapat namin sinasabi sa isa't isa. Nagkasakitan na kami sa pamamagitan ng aming mga salita, Mama Mia. Alam mo, baka nga mas makakabuti kung pumunta ka na lang talaga sa Singapore. Mag-Singapore ka na. Total, wala na tayong common dreams eh. Sabi ni Romeo sa akin sa gitna ng kanyang galit. At dahil inis na rin ako sa kanya noon at napupuno na rin ako sa mga drama niya, ay hindi ko po napigilan ang sarili ko. Fine! Kung yan ang gusto mo, edi aalis ako. Sagot ko. Nag-break kaming dalawa ng walang proper closure, Mama Mia. Tinanggap ko yung job offer sa Singapore. Si Romeo naman ay hindi na nagpaparamdam sa akin. Ang huling balita ko ay nag-focus siya sa pagpapatayo nga niya ng kanyang restaurant. Ang mga unang buwan ko po sa Singapore ay sobrang hirap, Mama Mia. Kahit na napakalapit lang ng Singapore sa Pilipinas ay na-homesick pa rin talaga ako ng malala. Maganda ang trabaho, maganda. Malaki ang sahod. At ang isa pa sa nakakaganda doon, Mama Mia, kung ano ang job description mo, yun lang talaga ang gagawin mo. Hindi tulad dito sa Pilipinas. Yung sahod mo pang isang tao pero yung job description mo pang 5 tao. Partida hindi pa kasali doon ang ipapagawa sa'yo na wala sa job description mo. Doon sa Singapore, kung ano lang ang sinabi nila, kung ano lang nakasaad sa kontrata mo, yun lang ang gagawin mo. Tapos halos doble pa ang sasahurin mo. Pero kahit na maganda ang karera ko doon, kahit na malaki ang sahod, kahit na marami akong oras, ay kulang na kulang pa rin talaga ako sa kaligayahan. Kulang na kulang ako sa kontentuhan ng puso. Lagi kong naiisip si Romeo. Nakita ko sa social media na open na pala ang restaurant ni Romeo. Tinawag niya itong Romeo's Kitchen. Simple lang ang pangalan, exactly nga kung ano ang gusto niya dati. Simple lang. Hindi maraming tatanungin pa o maraming iisipin pa ang dadayo at kakain. Nakita ko sa mga pictures na marami siyang customers. Masasayang mga pamilya ang kumakain tuwing linggo at nakita ko yon sa mga post niya sa social media. Pati na rin sa mga post ng mga kaibigan niya na tinatag siya, Mama Mia. Naging successful siya kahit wala ako. Sabi ko noon sa sarili ko. Pero every night, Mama Mia, pag-uwi ko galing sa trabaho, mag-isa akong kumakain habang nakatanaw sa skyline ng Singapore. May mga moments na naiisip ko na tama nga ba ang desisyon ko? Tama nga ba ang desisyon kong mag-Singapore? May mga gabi na nang-e-stalk ako sa mga social media accounts ni Romeo. Nakikita ko na masaya siya, Mama Mia. Pero may something na missing sa mga mata niya sa pictures. Hindi ko alam kung ako lang ba, guni-guni ko ba, imagination ko ba o pagiging asyumera ko ba. Pero pakiramdam ko kahit na pinapakita niyang masaya siya ay hindi kumpleto ang kasiyahan na yon. Isang gabi nakakuha ako ng message sa Facebook galing sa kaibigan ni Romeo. Ate Mia, kumusta ka na? Alam mo bang malungkot si Kuya Romeo? Hindi niya sinasabi pero alam namin ng mga kaibigan niya na namimiss ka niya. Pero ayaw niyang mag-reach out kasi iniisip niya na
Baka mas masaya ka na dyan sa Singapore. Nabasa ko ang message na yon. Makailang ulit kong binasa, Mama Mia. Na-realize ko na proud ako sa achievements ni Romeo. Pero gaya niya, nalulungkot din ako. Gaya niya, namimiss ko rin siya, Mama Mia. Hanggang dumating ang Christmas season, dumating ang Pasko, mag-isa lang akong nag-celebrate. Nagstay ako sa Singapore, working during holidays. Pwede naman sana akong umuwi, Mama Mia. Kinakausap nga ako ng mga magulang ko at sinabing umuwi ako, total ay malapit lang naman daw ang Singapore sa Pilipinas. Pero ewan ko, hindi ko magawang umuwi. At isa pa, meron din akong maraming tinatrabaho noon sa opisina. Nag-resign kasi ang isang kasamahan kong architect, kaya ako ang sumalo ng mga projects niya. At isa pa doon, Mama Mia, ay na-promote din ako at na-increase ang sweldo ko. Kaya nakakahiya naman na magli-leave ka, kaka-promote mo pa lang. Nakikita ako sa social media na nag-open si Romeo ng restaurant niya para sa mga taong walang pamilyang makakasama. Nagkaroon siya ng parabang pa-fireworks display at may pa-promo pa para sa Pasko. Nang Christmas Eve, nakakuha ako ng package galing sa Pilipinas. Walang return address, walang nakalagay na sender pero kilala ko ang handwriting sa label. Sa loob ng package ay homemade cookies. Exactly the same dun sa ginawa ni Romeo sa aming first meeting. May kasama ring letter ito. Mia, alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap dalawa. Alam ko rin na masaya na ang buhay mo dyan sa Singapore. Pero gusto ko lang malaman mo, proud na proud ako sa lahat ng mga naging achievements mo. Balita ako, kakapromote mo lang daw. Congratulations ha. Siya nga pala, naging successful ang restaurant. Pero hindi ko maramdaman ang fulfillment. Kasi wala ka eh. Ikaw ang partner ko sa lahat ng pagpaplano nito. Alam kong ang mga pangarap mo ay importante. Hindi kita pipigilan para sa pagtupad mo ron. Pero nandito lang ako kung kailangan mo pa ako. Maligayang Pasko, Romeo. Umiyak ako pagkabasa ko ng sulat na yon, Mama Mia. Na-realize ko na kahit maganda ang karera ko sa Singapore, ay hindi talaga ako magiging masaya dito. Hindi ko masasabi na successful ako kung wala ang taong mahalaga sa akin. Ewan ko, Mama Mia, kung katulad nyo rin ba ako. Ako kasi, ini-equate ko po ang success sa pagiging masaya. Kahit na marami ka ng pera, pero kung hindi ka naman masaya ay hindi ka successful para sa akin. Kaya para sa akin, hindi pa rin ako successful sa Singapore. Kinabukasan din ay tumawag ako sa boss ko. Nagpaalam ako na magli-leave, Mama Mia. Kahit aayaw siya ay nagpaalam talaga ako. Nag-book ako ng flight pabalik ng Pilipinas. Hindi ko sinabi kay Romeo na uuwi ako. Gusto kong masurpresa siya. Nung makalapag na ang eroplanong sinasakyan ko sa NAIA, December 30 ng taon din na yon, ay dumiretso ako sa Romeo's Kitchen. Nakita ko si Romeo, tumutulong sa pagsiserve ng mga customers. Mas mature na ang itsura niya. Mas confident na pagkatapos ng ilang taong hindi namin pagkikita. Pero nakita ko sa mga mata niya ang longing na pamilyar dahil nakikita ko rin ito sa mga mata ko tuwing tumitingin ako sa salamin. Hindi ko alam kung papaano ako lalapit sa kanya. Kinakabahan ako. Baka may girlfriend na si Romeo. Medyo matagal na rin kasi ang panahon na lumipas. Matagal na mula nung huli kaming magkita. Nag-order ako ng pagkain at naupo ako sa isang corner table na good for two.
Nang makita ako ni Romeo ay nabitawan niya ang mga plato na hawak niya. Napalingon tuloy sa kanya lahat ng mga customers doon. Buti na lang at 2 plato lang yon na nabasag. Agad namang nilapitan siya ng isa sa mga waiters niya na may dalang walis. Tinapik niya yung balikat ng waiter niya pagkatapos ay unti-unti siyang naglakad papalapit sa akin. Mia? Hindi niya makapaniwalang sabi. Hi. Sagot ko naman na mangyak-ngyak na noon. Pinipigilan kong tumulo ang mga luha sa mga mata ko dahil baka isipin ng mga taong nandun nababaliw na ako, Mama Mia. Nung nag-hi na ako ay hindi na napigilan ni Romeo ang sarili niya at patakbunan niya akong nilapitan sa table ko. Bakit ka nandito? Akala ko ba busy ka sa Singapore? Sabi niya na mangyak-ngyak na rin. Doon ay tuluyan ng tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Na-realize ko kasi na hindi ako masaya doon eh. Ang success na walang happiness ay hindi naman totoong success. Sabi ko. Pero ang career mo, ang mga opportunities para sa'yo. Saad ni Romeo. Ang mga opportunities ay marami. Maraming darating. Kung mawawala man, kung papalagpasin mo man, may darating pa rin sa kinabukasan. Pero ang taong mahal mo ay isa lang. Sagot ko. Tuluyan na nga akong napaiyak noon at wala na akong naging pake kung maraming mga mata ang nakamasid sa aming dalawa. Napayakap na si Romeo sa akin sa gitna ng restaurant. Lahat ng customers ay biglang nagpalakpakan, Mama Mia. Kahit hindi nila alam ang backstory naming dalawa, pero obvious naman para sa kanila na reunion yun ng 2 taong magkaibigan. Miss na miss kita, sabi ni Romeo. Ako rin, miss na miss din kita, sagot ko sa kanya. Mama Mia, naging masaya ang pagpasok ng bagong taon para sa aming dalawa ni Romeo. Pumunta ako sa mga magulang ko. Nagpakita ako at gulat na gulat sila kung bakit dumating ako bigla. Akala nila hindi ako makakarating gaya nung sinabi ko sa kanila dati. Sabi ko na lang, namimiss ko na ang taong mahal ko. Hindi na kumibo ang papa ko, Mama Mia. Magkasama kami ni Romeo na nag-celebrate ng bagong taon at talaga namang sinulit namin ang mga panahon na wala kami sa piling ng isa't isa. Ilang Pasko at ilang bagong taon din ang lumipas na hindi kami magkasama dahil pinairal namin ang aming mga pride. Pero sa pagkakataong to, ay malaya kaming nagmahalan sa isa't isa. Noong makasama ko nga si Romeo ay nakapagdesisyon akong wala nga talaga sa Singapore ang kaligayahan ko. Hindi ko doon matatagpuan ang sinasabi kong success, Mama Mia. Hindi ko matatagpuan ang success sa lugar na wala si Romeo. Kaya naman nag-decide na akong mag-resign sa Singapore at mag-start na lang ng sarili kong negosyo dito sa Pilipinas. At ang first kliyente ko ay si Romeo. Mag-e-expand kasi siya ng restaurant niya. Kahit na maliit lang yon, Mama Mia, ay naging successful naman. Dahil tulad ng sinabi niya sa akin nung una kaming magkakilala, ay sinigurado niyang masarap ang bawat ihahain niya sa kaniyang mga customers. Alam mo, gusto ko gawa ng second branch ito, sabi ni Romeo. Talaga? Saan naman? Sagot ko. Sa Quezon City, malapit sa amin dati. Para sa mga pamilya na hindi nakakaabot sa Binondo, sabi ni Marco. Sa pagkakataong ito ay naging mag-business partners na rin kaming dalawa. Ako ay nagde-design ng mga food establishments na naiisip niya at si Romeo naman ay nagko-consult sa mga menu at sa kitchen layout.
Habang ginagawa namin ang second branch ay mas lalo pang naging malalim ang relationship naming dalawa, Mama Mia. Hindi katulad nung pinaplano at ginagawa pa namin yung first branch na away lang kami ng away. Habang ginagawa namin ang second branch ay puro saya lang ang aming nararanasan. Puro collaborative works lang, Mama Mia. Natuto kasi kaming mag-communicate ng mas maayos. Natuto kaming irespeto ang pangarap ng isa't isa. Natuto rin kaming irespeto ang expertise ng bawat isa. May mga terms tungkol sa trabaho ko, may mga standards tungkol sa trabaho ko na hindi naiintindihan ni Romeo, kaya pinapaliwanag ko yun ng maigi sa kanya. Meron din namang mga terms at syempre may mga parte din ng kanyang ginagawa na hindi ko rin maiintindihan. Kaya pinapaliwanag niya sa akin ng maigi. Sa ganung paraan, Mama Mia, ay nagkakaintindihan kami kahit papaano. Alam mo, Romeo, sa lahat ng nangyari sa atin, palagay ko mas naging matatag tayo. Sabi ko habang nagbabasa ng mga construction plans para sa second branch na itatayo niya. Oo, natutunan natin na hindi lang puro love lang ang kailangan sa relationship. Kailangan din ng respeto, understanding, at common goals. Sagot ni Romeo. Nang mag-grand opening ng second branch ng Romeo's Kitchen, ang parents ko ay dumalo, Mama Mia. Sa unang pagkakataon ay nagpakita sila ng maayos na pagsuporta kay Romeo. Nakita nila kung gaano ka-successful si Romeo at kung gaano ako kasaya sa piling ng lalaking minamahal ko. Anak, sorry kung hindi kami naging supportive sa inyo sa simula, sabi ng mama ko. Okay lang yun, Ma. Importante, nandito kayo ngayon. Importante, tanggap nyo na si Romeo. Masayang-masaya naman si Romeo nung nakita niya ang mga magulang ko. Agad siyang nagmano sa mga ito at nagpasalamat sa pagdalo ng mga ito sa kanyang grand opening. Mula noon ay naging panatag na kaming dalawa ni Romeo dahil natanggap na rin kami sa wakas ng mga magulang ko. Isang taon matapos ang pagbabalik ko ay nagplano si Romeo ng isang special evening. Dinala niya ako sa roof deck ng first branch ng restaurant niya sa Binondo. Nag-set up siya ng romantic dinner setup. May mga candles, may pa-flowers, at ang paborito kong pagkain. Pero ang pinaka-espesyal ay ang view ng city lights sa Maynila, Mama Mia. Alam mo, dito natin sinimulan ang lahat, sabi ni Romeo. Oo, sa Binondo tayo unang nagplano na magkaka-restaurant ka, sagot ko. Alam mo, Mia, sa lahat ng nangyari sa atin, ang mga away, ang pagkakawalay, ang reunion, na-realize ko na ikaw lang talaga ang gusto kong makasama sa lahat ng adventure ko sa buhay ko. Madamdaming pahayag ni Romeo sa akin. Bigla siyang lumuhod sa harapan ko, Mama Mia, at naglabas ng isang singsing. Ako naman ay hindi ko na napigilan ng mga luha na dumaloy sa aking mga mata. Mia, will you marry me? Tanong ni Romeo. Hindi ako kaagad nakasagot dahil umiiyak na ako sa sobrang galak at sobrang tuwa. Sa lahat kasi ng naranasan namin, never ko pong naiisip na magiging ganito ka-perfect ang love story naming dalawa. Oo, Romeo, yes na yes ang sagot ko. Nagalikan kami sa ilalim ng sinag ng buwan at mga bituin habang tanaw namin ang city lights ng Maynila. Ang love story na nagsimula sa isang maulan na hapon sa gitna ng cafe ay naging foundation ng aming future together. Pagkatapos ng proposal ay agad naming plinano ang magiging kasal naming dalawa. Ang kasal namin ay naging simple pero napaka-meaningful.
Ginawa namin sa garden ng restaurant na second branch ni Romeo. Ang motif ay mga flowers na nakita namin sa first date namin dun sa Binondo. At ang vows ko, kailanman ay hindi ko po iyon tinapon. Romeo, nung first time kitang nakita, nasabuyan mo ako ng kape. Nung first time mo akong minahal, nasabuyan mo ako ng feelings na hindi ko alam na kaya ko palang maramdaman. Salamat sa pagpapatunay na ang true love ay hindi fairy tale. Ito ay daily choice na magmahal, magpatawad, at mag-grow together. Ang vow naman ni Romeo pagkatapos niyang basahin ay binigay niya sa akin, Mama Mia. Mia, ikaw ang naging co-author ng lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Hindi lang sa restaurant, pero sa buong buhay ko. Salamat sa pagbabalik at sa pagpili na maging partner ko sa lahat ng adventure na darating pa. Masayang masaya kami at kitang-kita ko naman na masaya rin ang mga tao sa aming paligid. Nag-iiyakan pa nga ang lahat, Mama Mia. Ang reception ay sa loob ng restaurant. Ang menu ay lahat ng favorite dishes na niluluto ni Romeo para sa akin sa loob ng mga taon na magkakilala kaming dalawa. Ang wedding dance namin ay sa tugtog ng awiting Ikaw ni Yeng Constantino. Habang sumasayaw kami, naaalala ko ang lahat ng mga pinagdaanan namin. Ang mga tawa, ang mga luha, ang mga pangarap na unti-unting nagkakatotoo. Masaya ako, Mama Mia, pero hindi perpekto ang buhay namin. May mga pagkakataon na nag-aaway at nagkakabangayan pa rin kaming dalawa ni Romeo. May mga pagkakataon na hindi pa rin kami nagpapansinan. Pero hindi gaya dati, pinapahupa lang namin ang galit ng isa't isa. Pagkatapos ay nag-uusap na kami ng masinsinan at maayos. Nagkaintindihan kasi kami na hindi namin paiiralin ang pride namin, Mama Mia. 5 taon matapos ang aming kasal ay naging mas successful pa ang business namin. May 3 branches na ang restaurant ni Romeo. Ako naman ay nagkaroon na rin ng sarili kong negosyo, Mama Mia. Meron rin akong online business na itinayo. May 2 na rin kaming anak, si Sofia, 3 years old, at si Gab-Gab na 1 year old. Ang mga anak namin ay palaging nandun sa restaurant. Tinitignan ang ginagawa ng kanilang ama. Gustong-gusto naman ni Romeo na nagluluto at nagsiserve ng mga customers habang tinitignan siya ng mga bata. Kahit na napakaliliit pa nila ay unti-unti nang pinapaliwanag ni Romeo sa kanila ang tungkol sa negosyo. Ang panganay namin si Sofia ay manang-mana naman talaga sa tatay niya. Mahilig magluto at mahilig kumain. Yung bunso naman ay hindi ko pa po alam dahil masyado pa pong bata. Mama Mia, kapag dumarating ako sa restaurant ay buong pagmamalaking sinasabi sa akin ng anak kong si Sofia na tumutulong daw siya sa kitchen. Tango naman ako ng tango at proud naman ako sa anak ko. Mas lalo na si Romeo dahil alam niyang may nagmana sa kanya. Girl version nga niya talaga si Sofia. Mula sa mukha hanggang sa pag-uugali ay manang-mana ito sa kanya. Tanging kutis lang ata ni Sofia ang nakuha niya sa akin. Napangiti ako habang nakikita ko ang pamilya ko. Hindi lang ako successful sa career ko pero successful din ako sa pagkakaamo o pagkakaroon ng isang loving family. Isang gabi habang naghahapunan kami sa restaurant after closing time ay napansin ko na umuulan sa labas. Alam mo, Romeo, kung hindi umulan nung araw na yon, baka hindi pa natin nakita at nakilala ang isa't isa. Sabi ko, oo nga salamat sa ulan. Salamat din sa pagkakataon na nabuhusan kita ng kape. Sagot naman niya habang tumatawa. Salamat din sa mga cookies na ginawa mo. Siya nga pala, matagal na talaga akong nagtataka
Yung mga cookies, nung unang araw na nagkita tayo, sinabi mo, paghingi raw yun ng tawad, sorry, or peace offering. Para kanino yun? Para sa papa ko, sabi niya. Ah, bakit? Tag-away kayo nung araw na yon? Oo eh. Alam mo naman ang kwento namin, di ba? Hindi kami yung unang pamilya. Pangalawang pamilya kami ni Papa. Pinuntahan ko siya sa nagdaang linggo bago ang araw na pagtatagpo natin. Para sana humingi ng tulong. Magpapatayo na kasi talaga ako ng sarili kong restaurant. Pero sabi niya, hindi raw niya ako tutulungan. Sabi niya, matuto raw akong tumayo sa mga paa ko tulad ng ginawa niya dati nung binata pa siya. Yan ang inis ako sa kanya. Kasi ang tagal na panahon na hindi niya ako sinuportahan eh. Tapos sasabihan pa niya ako ng ganon. Nasigawan ko siya. Nang araw na yun, nung nagkita tayo, naisip kong mag-sorry sa kanya gamit ang cookies na yon. Kaya lang, nung pinuntahan ko siya, wala naman siya. At sinabi din nung kaniyang asawa na diabetic pa lang tatay ko. Kaya binitbit ko na lang ulit yung cookies dahil ayaw naman ng asawa niya. Kaya binigay mo sa akin. Oo, bilang sorry ko na rin sa pagtatapon ko ng kape sa'yo. Total, pang sorry ko, cookies naman yun eh. Pang peace offering. Natawa naman ako dun sa inamin niya. Akala ko pa naman para yun sa girlfriend mo, pang peace offering mo. Hindi matagal na akong walang girlfriend nung magkakilala tayong dalawa. Salamat. Salamat sa pagbabalik mo galing sa Singapore, sabi niya. Salamat din sa mga cookies na ginawa mo at dun sa letter. Yun ang nagpa-realize sa akin na kailangan kong bumalik ng Pilipinas. Naghalikan kami habang nakatanaw sa ulan sa labas. Ang mga anak namin ay naglalaro sa gilid. Nakita pala ng anak naming si Sofia ang paghahalikan namin ng papa niya. Kaya nagtanong ang bata kung bakit daw kami nagkikiss tapos may mga luha pa ang aming mga mata. Kasi mahal namin ang isa't isa, anak, sagot ko naman. Mama, ano pong mahal? Nagkatinginan kami ni Romeo sa isa't isa. Hindi namin alam kung papaano i-explain sa isang 3-year-old na bata ang concept ng totoong pagmamahalan. Lalo pa ang uri ng pagmamahalan na pinagdaanan namin ng ama niya. Ang pagmamahal, anak, ay pagmamalasakit, pagtulong at pagsasama sa lahat ng oras. Sa masaya man, lalong-lalo na sa malungkot. Saad ni Romeo. Parang ginagawa ninyo sa restaurant? Tanong ni Sofia. O anak, parang yung ginagawa namin sa restaurant. Pero mas importante pa doon. Sagot ko naman. Mama Mia, 10 taon after ng first meeting namin ay nag-decide kami ni Romeo na mag-renew ng aming vows. Kahit na ilang taon pa lang naman kami mula nung ikasal. Ang renewal ay ginawa namin dun sa cafe kung saan kami unang nagkakilala. Ang cafe ay naging parte ng family tradition namin. Tuwing anniversary ng first meeting namin, ay dinadala namin ang aming mga anak doon para mag-celebrate. Kinukwento namin sa aming mga anak na dun kami unang nagkakilala ng papa nila. Kung papaano nagsimula ang aming love story. Mama Mia, masayang masaya ako. Kahit pa sabihin natin na marami pong mga pagsubok ang naging buhay namin ni Romeo, ay kontento naman po ako. Sigurado po ako, Mama Mia, na habang buhay, habang kami ay tumatanda, ay magkahawak kamay pa rin kami ni Romeo na haharapin ang bawat pagsubok ng buhay. Naglakad kaming pamilya sa kalsada, hawak-hawak ang mga kamay ng isa't isa. Ang love story na nagsimula sa gitna ng ulan ay naging foundation ng isang masayang pamilya. Ang restaurant ni Romeo ay naging hindi lang restaurant, pero lugar kung saan nagse-celebrate ang mga pamilya. Ang pinakamahalagang achievement namin, Mama Mia,
ay pagkakaroon ng isang matibay na pagmamahal sa isa't isa. Ang aming pagiging honest at ang patuloy namin na pakikibaka sa buhay ng magkasama. Ang pag-ibig ay hindi natatapos sa sinasabi nilang "and they lived happily ever after", kundi nagtatapos at nagpapatuloy ito sa "and they choose to love each other more each day". Ang ulan ay naging symbol ng new beginnings para sa amin. Kaya tuwing umuulan ay hindi kami naiinis. Bagkus ay lagi naming naaalala ang first day naming dalawa. Naaalala namin ang mga unexpected moments na minsan ay nagbibigay ng mga magagandang pangyayari sa aming buhay. At sa tuwing makikita ng mga anak namin ang magkakaibigan na nag-aaway, lagi nilang sinasabi na makikipagbati din kayo, tulad ng mama at papa namin. Ang pag-ibig po ay hindi nagiging perfect dahil hindi kayo nag-aaway ng mahal mo. Ang pag-ibig ay nagiging perpekto dahil pinipili ninyo ang isa't isa sa kabila ng hindi ninyo pagkakaintindihan at sa kabila ng mga matitindi ninyong pinag-aawayan. Ang legacy ng love story namin ay hindi lang para sa mga successful businesses, kundi para sa isang masayang pamilya. Yun po ang pinakaugat ng kaligayahan ko. Bonus na lamang ang isang successful na business para sa amin. Pero Mama Mia, ang pinakamasaya ay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Hanggang dito na lamang at sa lahat ng mga taong nakikinig ngayon ng kwentong ito, sana ay ma-inspire kayo na maniwala sa kapangyarihan ng second chances, sa kagandahan ng imperfect love, at sa magic na nangyayari kapag ang dalawang tao ay handang lumaban at handang rumispeto sa isa't isa. Kahit pa nga nasa gitna kayo ng malakas na pagbuhos ng ulan. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na nagmamahal, Mia. Grabe namang kwentong pag-ibig ito. Sobra naman at katukayo ko pa talaga. Sana all. 'Di ba? Sana all talaga. Sana all. Lahat ba ay natuwa sa kwentong ito? Please do like and share this video kapag nagustuhan nyo ang kwento. At syempre, kay Mia na aking katukayo, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng napakaganda naman talaga na kwento ng iyong buhay pag-ibig dito sa ating program. Nako, thank you so much and more power sa inyong dalawa ni Romeo at sa pamilya ninyo at syempre more blessings to come. Anyways, wag na tayong magdwell pa dyan sa mga nagmamahal ngayon. Sana pagtibayin ng pag-ibig, pagtibayin ng respeto, pagtitiwala ang inyong pagmamahal sa isa't isa dahil yun naman talaga ang pinaka-importante sa lahat, ang magmahalan, magrespetuhan at magtiwala sa isa't isa. Ganun. Anyways, hello ako sa mga taong nagtitiwala sa atin, sa mga subscribers natin. I love you. Maraming salamat. At syempre, sa nagpaabot pa talaga ng kanilang extra pagtitiwala dahil nagpa-member pa talaga dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. As of recording this video, baka meron ng ibang nagpa-member ha, pero hindi ko pa nababati dahil nga as of recording this video, na-record ko ang videong ito ay June 30. Oo, June 30 ko ni-record ang videong ito. Kaya habang nire-record ko ito ay meron pa tayong 2, 4, 6, 7 na mga members. Si Freaky, hello sa'yo. Mila Raduban, Giovanni Bailong, Easy Gale, maraming salamat. Gimaras Girl, G. Antorio, and Angeli Puaso. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa atin. Thank you very much talaga. At syempre, hello ako kay Aksa Heliana, listening from Kuwait, Des Limbo, Hilda Kudyamat, maraming salamat. Desiree Reyes, and kay Marichet Serviano. At sa lahat ng ating mga tagapakinig
Thank you very much sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal nitong ating channel. Ako po ay kumakatok sa inyong mga puso at damdamin na kung hindi pa po kayo subscriber, please do subscribe to this channel. And syempre, mag-click na rin kayo ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong inilalabas na bagong kwento at bagong upload. At nako, tulungan nyo rin ako na maka-reach tayo ng 100,000 subscribers by the end of this year. So, share nyo na ang ating program. Share nyo na ang ating, ano bang tawag dito? Kinagigiliwan na programa araw-araw. Huwag kayong mag-atubiling mag-share at tulungan nyo ako ma-achieve ang pangarap natin na silver play button. Maraming salamat sa lahat po ng merong mga sarili nilang kwento at karanasan sa buhay na pwedeng makapagbigay inspirasyon at pwede ring makapagpainis, pwede ring makapagpakilig o kung ano pa man ang pwede naming maramdaman dyan, share mo na yan. Mag-email ka lamang mamamia.cdo0317@gmail.com or mamamia0223@gmail.com. Pwede rin sa ating mga social media accounts. Ayun, i-share nyo ang video na to sa inyong mga social media accounts ha. Meron po tayong Facebook, TikTok, Instagram, and then Threads. Hanapin nyo lamang Mama Mia CDO and Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta. Ako po si Mama Mia. I love you all so much. Mwah, 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 mwah. Paalam! Hanggang sa susunod po. Ingat kayo!